I was a fisherman. Curious, sir. Isang mangingisda ang may anak na batang babaeng may sakit ang nakalambat ng isang misteryosong nilalang nang manghuli siya ng lamang dagat sa karagatan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Ondine na ipinalabas noong 2009. Someone was looking for her. He's spit you out. That doesn't seem Sense. None of it makes sense. You're kind. Am I? Si Syracuse na tinatawag na circus ng ilan ay nakasakay sa kanyang bangka at natagpuan ang isang kabataang babae na nakasuot ng maiksing damit na kanyang nahuli sa kanyang lambat. Nakita niyang buhay pa ito kaya iniligtas niya ang babae. Nagpakilala ang babae bilang si Ondine at tumanggi na dalhin siya sa ospital dahil ayaw niyang makita siya ng iba. Dinala ito ni Syracuse sa isang caravan house na pag-aari ng kanyang yumaong ina sa isang tahimik na daungan. Kaya na-late siya sa pagsundo sa kanyang anak na si Annie na gumagamit ng wheelchair at nakatira kasama ang kanyang dating asawang si Maura. Sa oras ng dialysis ni Annie ay ikinwento ni Syracuse sa kanyang anak ang tungkol sa isang mangingisda na nakahuli ng isang babae na mula sa dagat. Ipinaliwanag ni Annie na ang babae ay maaaring isang mahiwagang sirena. Nakatanggap si Annie ng bagong power chair mula sa CRC at pag-uwi niya ay binati siya ng nobyo ni Maura na si Alex. Pinakyuhan ni Maura si Syracuse dahil sa hindi nito nakausap ang doktor na may balita tungkol sa kidney match para kay Annie. Kinabukasan, nakita ni Syracuse si Ondine na naglalaba ng mga damit sa isang batis habang kumakanta ng ibang wika. Sinundan siya nito sa kanyang bangka upang magtrabaho sa araw na iyon. Nagdala lamang siya ng maliit na lambat hanggang sa magsimulang kumanta si Ondine. Pagkatapos nito, ang lahat ng kanyang dalang lambat ay napuno ng mga lobster. Dahil ayaw pa ring makita ng iba, tumanggi si Ondine na sumama kay Syracuse sa palengke kung saan ipinagbibili ang mga lobster. Bumili si Syracuse ng damit at nagsinungaling sa tindera na para sa anak niyang si Annie ang damit paglaki nito. Nang sunduin ni Syracuse si Annie mula sa kanyang paaralan, ipinagpatuloy niya ang kwento ng mangingisda sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano kumanta ang babae para makahuli siya ng lamang dagat. Isang kanta sa wikang hindi pa niya narinig. Ayon naman kay Annie na ang salitang iyon ay wika ng mga sirena. Nauutal si Syracuse na magkwento tungkol sa kung paanong ang awit na iyon ay naririnig ng mga lobster, kaya na-curious si Annie kung kaninong kwento ito at lihim niyang sinundan ng ama sa caravan. Nang tanungin ni Syracuse kung gaano katagal mananatili ang babae doon, ay sinabi ni Ondine na siya na ang bahala. Masayang sumagot si Syracuse ng forever and happily ever after, tulad ng fairy tale na binuo nila ni Annie habang pinapanood sila ng bata nang hindi nila napapansin. Sa sumunod na eksena ay makikita si Annie sa kanilang bahay na pinag-aaralan ang lahat ng kanyang mga bagong aklat mula sa library tungkol sa mga dugong at sirena. Sinabi ni Alex na ang mga sirena ay mga Scottish na nilalang, ngunit ang nakita ni Annie ay hindi. Regular na pinupuntahan ni Syracuse ang lokal na pari sa pangungumpisal dahil walang anumang pagpupulong ng rehab sa bayan. Naaalala niya ang paulit-ulit na bangungot kung saan siya ay nasa libing ni Alex at muling nakasama si Maura na may problema pa rin sa pag-iinom nito. Habang iniiba ng pari ang kanilang paksa, ipinahayag ni Syracuse na hinila niya ang isang babae mula sa tubig gamit ang kanyang lambat at itinago ito at pinaalalahanan ng pari na hindi niya maaaring ipagsabi ito kahit kanino. Si Ondine naman ay makikitang mag-isa habang nag-aayos sa caravan at pagkatapos nito ay sinubukan ang kanyang bagong damit na para bang first time niyang magbihis.
lalo na nang iniunat niya ang leggings sa kanyang kamay at ito ay nagmukhang lambat. Kinabukasan, nakita ni Annie si Ondine na lumalangoy at nilapitan niya ito sa pantalan. Nagbanding sila habang ikinikwento ni Annie ang tungkol sa mga sirena at si Ondine mismo ay sumunod lamang sa agos ng kwento. Hinalikan nito ang bata bago bumalik si Annie sa kanyang ina. Nagtungo naman si Syracuse sa silid-aklatan at naghahanap ng mga libro tungkol sa mga sirena, ngunit nalaman niyang kinuha ng lahat iyon ni Annie. Lumapit si Annie sa ilang mga bata sa kapitbahayan na nagpapakita ng kanilang mga bisikleta at hinayaan ang isa sa mga bata na laruin ang kanyang power chair bago ito huminto sa pagmamaneho sa tubig. Tinawag ng mga bata si Annie na isang malamya at iniwan siya mag-isa habang itinulak ang kanyang power chair pabalik sa bahay, kung saan nadatnan niya si Alex na umiinom ng beer. Isinamang muli ni Syracuse si Ondine sa pangingisda upang patnubayan ng tiller hanggang sa dumaan ng isang fisheries patrol boat na naging dahilan upang magtago si Ondine. Nagsimula siyang kumantang muli habang hinihila ni Syracuse ang kanyang lambat at nakita niyang puno ito ng masaganang huli ng salmon. Nagtago si Ondine habang pabalik ang patrol boat para mag-inspeksyon sa ipinagbabawal na panghuhuli ng isda. Nakita siya ng mga gwardya sa tuyong gillnet kung saan siya nagtatago. Mabuti na lamang at tinanggap ng mga gwardya ang kanyang kwento tungkol sa kung paano nahuli ang mga isda. Pagkatapos ay nagtungo sila sa daungan upang ibenta ang kanilang mga nahuli, kung saan lahat ay nakatitig kay Ondine, kabilang ang isang lalaking maitim ang buhok na naghahanap sa kanya. Nang maglaon, gustong sundiin ni Syracuse si Annie para manood sa mga lokal na karera ng mga bangka, ngunit sinabi ni Maura na umalis na ang kanilang anak. Samantala, nasorpresa si Ondine sa pagbisita sa kanya ni Annie at nakita nitong malinis na ang caravan. Nang malaman na hindi marunong lumangoy si Annie, naglaro silang dalawa sa mababaw na tubig kung saan natagpuan ni Ondine ang isang bagay na sa tingin ni Annie ay ang kanyang silk coat at ibinaon nila ito sa greenhouse. Nais ni Annie na manatili si Ondine sa kanila sa loob ng 7 taon, maliban na lang kung babawiin siya ng kanyang asawa at ibinahagi ito sa kanyang ama habang silang lahat ay namamangka patungo sa bayan. Binalaan ni Ondine si Annie na hindi siya isang sirena at hindi niya kayang ibigay ang kanyang mga kahilingan. Ang nadismayang si Annie ay nagkunwaring nawala ng preno ang kanyang power chair, kaya dumiretso siyang nahulog sa tubig upang subukan ang kakayahan ni Ondine na huminga sa ilalim ng tubig, kaya tumalon naman si Ondine upang iligtas siya. Ibinalik nila si Annie kina Maura at Alex at ipinaalam kay Annie na may isang lalaki na naghahanap kay Ondine. Pabalik naman sa caravan, ipinaliwanag ni Syracuse na tinawag siyang Circus the Clown dahil siya ay isang alcoholic tulad ni Maura. Huminto siya sa pag-iinom alang-alang kay Annie, ngunit napunta pa rin ang kustodya nito sa kanyang ina. Bumalik sa kumpisilan, sinabi ni Syracuse sa pari na nagkasala siya kasama si Ondine noong nakaraang gabi at natatakot sa swerteng dala nito dahil matagal na siyang nawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Pag-alis niya, nilapitan siya ng isang hindi kilalang lalaki at nagtatanong tungkol kay Ondine, ngunit hindi siya pinapansin ni Syracuse. Inuuwi niya si Annie mula sa katatapos na dialysis, ngunit nakalak ang pintuan dahil nagiinuman sina Maura at Alex sa isang pub. Hiniling ni Annie na isama na lamang siya sa kanila. Nang makauwi na sina Syracuse ay natagpuan nila na ang caravan ay hinalubog at si Ondine ay nagtatago sa malapit. Nais niyang manatili si Ondine at hiniling sa kanya na paalisin ng lalaki. Ngunit ang tanging hiling lamang ni Ondine ay hindi magkasakit si Annie. Ang estrangherong lalaki ay hinanap si Ondine sa bayan. At dahil sa gali, habang nagmamaneho ay nagdulot ito ng isang aksidente kay Maura na lasing na nagmamaneho din.
Si Alex ay namatay dahil tumilapon ito sa windshield. Nagmamadaling dinala nila Ondine at Syracuse si Annie sa ospital at nalaman na kailangan ng agarang kidney transplant ang bata mula kay Alex na nagpa siyang maging donor. Dinala rin ng lalaki sa ospital at tinanong si Ondine kung bakit nagsasalita siya ng kanilang wika dahil pareho naman silang hindi kabilang doon. Parehong naglalasing sina Syracuse at Maura pagkatapos ng libing ni Alex. Nais ni Maura na paalisin niya si Ondine na ngayon ay nagtatago sa kanyang baka dahil sa pagiging malas nito. Dahil sa kalasingan, dinala ni Syracuse si Ondine sa isla ng Roncarrick Lighthouse at para sa kanya ay ang mga tao at sirena ay hindi kailangang magsama. Sumapit ang takip silim at ang ilang naaanod na kahoy ay naglalarawan kay Ondine ng hitsura ng isang buntot ng sirena. Tumalon siya sa dagat patungo sa Seal Rock. Ginising ng pari ang nalulumbay na si Syracuse at iniiwi nito si Annie mula sa ospital tungo sa kanyang tahanan. Inaliw nito ang anak sa pagsasabing babalik si Ondine dahil may naiwan siya dito. Habang nanonood si Annie ng TV, naalala ni Syracuse na ang awit sa TV ay ang mga kanta ni Ondine at bumalik siya upang hanapin ang babae sa Seal Rock para tanungin ang buong katotohanan. Una nang sinabi ni Ondine na siya ay isang nilalang sa dagat na dala ang kanyang silkot at ibinaon sa lupa upang manatili siya sa isang pamilyang napamahal na sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang buong katotohanan na siya ay isang drug mule mula sa Romania. Habang ang kanyang kasamahan na si Vladik ay umiiwas sa Coast Guards, lumusong siya sa dagat dala ang isang backpack ng heroin dahil hindi marunong lumangoy si Vladik. Lumutang siya sa dagat hanggang sa mailigtas siya ni Syracuse. Ibinalik ni Syracuse si Ondine kay Annie kung saan sila ay tinambangan ni Vladik at ng isa pang gunman na sa tingin ni Annie ay nais nilang makuha ang silkot. Ang lahat ay pumunta sa greenhouse upang hukayin ito. Ngunit wala silang mahanap dahil inilipat ito ni Annie. Nangako si Ondine na mananatili kay Annie na nagpahayag na ang silkot ay inilipat niya sa isang lobster pot. Habang hinihila nila ang panghuli ng mga lobster, ipinaalala ni Annie kay Ondine na siya ay isang sirena ngunit hindi si Vladik. At saka itinulak ni Ondine si Vladik sa pamamagitan ng paghila sa lubid na kinatatayuan nito. Kaya nabitag ito sa lobster pot at saka naman sinarhan ito ni Annie. Inihagis naman ni Syracuse ang isa pang Romanian sa tubig. Dinisarmahan ito at inaresto sa Pampang kasama si Ondine na nahaharap sa deportasyon. Sa huling eksena ay makikita si Annie na nagkukumpisal sa pari na siyang magkakasal kina Syracuse at Ondine na ikinikwento ang isang fairy tale kung paano nakatagpo ng hindi inaasahang kaligayahan ang isang babaeng sirena sa isang tagalupa.